Okay. Okay, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So mga kapatid, wala. Naiwan ko yung aking aking tab. Anyway, so ito yung mga nakuha natin ever since ng I think chapter 4. Pang-apat na kabanata na ito ng tahara o bahagi ng pang-apat na kabanata. Mantakin niyo kung naintindihan niyo lahat 'yan at masya Allah, pwede na kayong maging judge. So tandaan natin na ang ating pinag-uusapan ay Kitabut Tahara. Ibig sabihin ang aklat ng kalinisan, kadalisayan. So ibig sabihin dito ay matutukoy natin ang mga bagay-bagay kung ito ba ay malinis o kung ito ba ay marumi ayon sa batas ng Sharia, hindi ayon sa ating sariling pananaw o pagtingin. You know? Na kung kaya, nakuha natin yung, ito i-recap lamang sa pangkalahatan, yung bahagi ng chapter 4, section 2, na kung saan ito ay may kaugnayan sa najis and non-najis substances. Ito yung mga marumi at hindi maruming mga bagay-bagay. Okay? So, nakuha natin yung urine and feces that exist from humans. Ibig sabihin, ito yung ihi at saka yung tae na lumalabas mula sa tao. Alam na, anong rulings? Malinis o hindi? Siyempre, ito ay, alam na this, no? So, ibig sabihin, automatically, ayan ay, sabihin natin ay najis. So, anong ibig sabihin ng najis? Marumi. Ano ang kasalungat ng najis? Di sa Arabic term. Ano ang kasalungat ng najis? Tahir. Okay? Tahir. So, automatically, ito ay marumi. At of course, tatalakay natin yung mga dalil. Pangalawa, urine of the young boy and girl. So, ito ay ang ihi ng bata, babae sa kalalaki. At pag sinabi nating bata, ito pa yung mga sanggol na hindi pa kumakain na matitigas na pagkain. You know? So, ano ba ang rulings nila? Ano ba ang kanilang Ha? Sa babae o sa... Sige. Sa babae daw, tahir. Sa lalaki... Najis. Sorry, baliktad. Ang tahir is sa lalaki, hindi pa kumakain, pwedeng ng tubig. Pero sa babae, kailangan palitan kung saan palitan. So, papayag ba kayo sinabi niya? Okay? Ang sabi ni brother, ihiwalay natin ang ihi ng batang babae sa ihi ng batang lalaki. Ako rin sa kanya sa kanyang pagkaunawa. Para sa kanya, ang ihi ng batang lalaki ay tahir, malinis, samantalang ang ihi ng batang babae ay najis. Aywa, go ahead. Sige, justify mo yung objection mo. Yung lalaki is hindi siya tahir. Pagkos siya is okay yung kanyang pagkanajis. Okay. Hindi siya disbisan lamang o hindi siya ng tubig. Ngunit ang ilang babae na kailangan hugasan na sana. Okay. So good. So, ito ang mga bagay na hindi naunawaan. Minsan mikos-mikos ba? Lahat sila ay najis. Pero nagkakaiba lamang sa pamamaraan ng paglinis. Okay? Najis sila. Sabihin, ang ihi, anuman yan, basta tao, bata man o matanda, yan ay najis, marumi. Pero pagdating sa mga bata, iba yung pamamaraan ng paglinis ng lalaki, ng ihi, sa ihi ng batang lalaki, sa ihi ng batang babae, na nakalagay sa sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kapag ang batang babae ay naihan ka, halimbawa, doon sa mga salawal mo o kay mga balabal mo, so kinakailangan mong linisin sa pamamagitan ng pag-squeeze. Ibig sabihin, buhusan mo siya at kung maaari, pigain. Okay? Pigain mo siya hanggang sa mawala ang bakas. Yun yung pamaraan ng paglinis. Samantala, ang pamaraan ng paglinis
doon sa ihi ng batang lalaki ay wisikan lamang sapat na. Okay? Pero wisdom doon ay parehas naman. Good question. Ay, natalakay natin yan during our discussion. Okay, siguro absent ka, no? Ang wisdom ay dahil nga, sa kadahilanan, merong nature ang babae na wala sa lalaki. Okay? Kaya naman, masangsang talaga yung amoy, yung ano ng ihi ng babae. Pwede sa atin, yung sa lalaki na yung wala ko sa filter yan. Pero pag yung sa babae, dahil sa kanan. Oh, mayroon silang pinagdadaanan, yung tirawan o paman. Now, medically speaking, sa babae talaga ay taglay. Kaya nga't mayroong moody ang babae kasi nga kailangan ilabas nila ang sa pamagitan ng blood menstruation. Samantalang wala naman sa lalaki. Kaya merong taglay ang babae. Okay, ever since may taglay babae, bata pa sila, merong ganun, nature sa kanila yon kaysa sa natawag na lalaki. Okay? So, yun ang pamaraan ng paglinis. Nagkakaiba sila. Okay. Check. Number 3, animal dung in urine of the non-consumable animals. Sabihin, ito yung dumi ng hayop at saka ihi ng hayop at saka ihi ng mga non-consumable animals. Non-consumable animals, ito yung mga hindi nakakain. Okay? Ang unang tinutukoy dito, itong mga hayop na kinakain natin. Malinaw? So, halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa, certainly, halimbawa, yung kamilyo. Ihi ng kamilyo, tahir o najis? Tahir. Malinis. Anong dalil? Anong proof? Dahil yan ay nung magkasakit yung mga anong sa pinainom sa kanya. Yun. So, mashallah. Oh, alam nyo, at least meron na siyang kaya may dalil, di ba? Ibig sabihin yung hadith na nabanggit na ang kamilyo ay, yung ihi ng kamilyo ay mayroong hadith, di ba? Na mga tao na kung saan ay dumaan sa Madina at nagkasakit at inutusan sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumuha ng ihi ng kamilyo, haluan ng gatas nito at pagkatapos ay inumin. Okay? But, tulad ng sinasabi natin na hindi lahat ng sakit ay pwedeng i-apply doon sa hadith na yon. Kaya nga sabi ng mga dalubhasa na ang sakit lamang na may kaugnayan doon ay yung may nakasaad sa hadith na kung saan ito yung trangkaso, lagnat o anumang epidemya o anumang katulad nito. Okay? Pero yung sakit sa ingron, wag mo nang lagyan sakit lang naman sa ingron yan. Yes. Sa basic, kung ginawa mo yung gatas sa sakit ko yung sinabi yung pwedeng gumaling. Yes. Of course, by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon pa rin sa kapahintulutan ng Allah. As a Muslim, hindi natin pwedeng i-challenge nga. Sabi na, okay nga, try ko nga kung totoo hindi. Kasi, unang-una, if your belief, nga sa tinatawag na hadith, and Prophet Sallam is hindi siya tinatawag, hindi siya sinungaling. You have to, yung paniniwala mo, kailangan certain. What if kapag paniniwala mo is question mark, tapos gusto mong subukan, tapos hindi nagkakatotoo. Sabi niya, ay, hindi pala totoo. Ibig sabihin, meron kang doubts, nga. So, doon kasi una, hindi lamang ito tumutukoy sa medical field. Tumutukoy ito sa tinatawag na belief o paniniwala. Kasi after all, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpapagaling. Diba? Yan ay isang, kumbaga, ito ay mga lamang, sabihin natin, ito ay mga pamamaraan lamang o dahilan na kung saan ay, kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ni Prophet Sallam, Inna Allah ma'anzalallahu da'an illa ma'anzalahu shifaan. O dawaan. Kama sa fi riwayatin akhar. Ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi nagpanaog ng sakit, maliban lamang nakaakibat nito ay mayroong panlunas. Alimawan, jahilaman, jahila. Ipinabatid niya yung mga panlunas na ito at ikinubli niya mga bagay na panlunas. Okay? At until now, yung AIDS o kaya yung HIV, wala pang na-discover na tinatawag na lunas, yung ultimate na panlunas nito. Pero meron talaga yan. Meron pa yung exactly talaga na I mean, it's lang siya, kumbaga ay interdem, ibig sabihin, ito ay hindi pansamantala lang, hindi pang matagalan. Pero meron talagang lunas siya, pero hindi pa lang na-provide, hindi pa lamang na-discover. Okay? So, kaya nga, until now, yung mga scientists, they are discovering until nowadays, they're continuing to discover sa mga panlunas. Okay? So, ganun din, ang ihi ng kamilyo, at ito'y napatunayan din ng mga siyentipiko.
ng mga dalubhasa sa medisina na maging yung mga Egyptian doctors at iba pa, makita niyo sa article sa mga blog, no, at saka sa mga websites, na sila mismo no, ay testimony mismo sila na sila nagpapatuo na ang ihi ng kamilyo ay ito ay isang lunas. Okay, ito ay tinatawag na lunas. You know? Subalit, kailangan mayroong hindi yung talagang pure ihi ng kamilyo iinumin mo, kundi ito ay may kaakibat na gatas. Okay, ng kanyang gatas. Bakit nakalagay sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So, ibig sabihin, pahir siya because of that hadith. Magsabihin, malinis siya dahil sa tinatawag na hadith na yon. Hindi. It's applicable lahat. Oh, sa lahat yun. You know? Pag sinabing lunas, gamot ay applicable sa lahat, Muslim or non-Muslim, regardless of religion. You know? Okay. Now, halimbawa yung animals na kagaya halimbawa ng kambing tupa. Ano ba yung ihi niya? Tahir o najis? Tupa, sir? Ha? Yes, tupa, kambing. Kasi nakakain ka, sir. Anong dalil? Hindi ibig sabihin na nakakain ay tahir na yung kanyang ihi. Nagalagaw kasi nakakapagsala sila dun sa... Yun, nakalagay sa hadith din. Although hindi yun na mismo eksaktong hadith, pero yung kahulugan ng hadith ay andun. Okay, nakasaad sa tinatawag na hadith na kung saan pinahintulutan ng Propeta sallallahu na magsala doon sa marabid. Ang ibig sabihin ng marabid, yung lugar na nagstay, lugar na namahinga o pahingaan ng mga kambing. Okay? Ng mga kambing at saka ng mga tupa. So yan ay patunay. Kasi pahinga na, doon umihi yung kambing at saka tupa. Kasi alam natin, nakabilang sa kondisyon ng sala natin, para maging katanggap-tanggap nito, kinakailangan ng lugar, ang kasuotan ay malinis. So, ibig sabihin, batay doon sa hadith ni Propeta sallallahu na pinahintulutan niya ang kanyang sahaba na magsala doon, especially yung mga shepherd, yung mga tagapag-alaga ng tupa sa kambing. Pinahintulutan niya na magsala doon sa lugar na pamahingaan nila, nagpapatunay lamang na yun ay pahir. But it doesn't mean na pwede mong inumin yun. Kasi ang pag-ihi ng ang pag-inom ng ihi ng isang hayop ay specifically applicable lamang sa kamilyo. Okay, no more, no less. Okay? Huwag mong dagdagan. Hindi mo pwedeng gawing ikiyas yan. Okay? Now, subalit, pagdating naman sa tinatawag na sa marabid ng kamilyo, ay hindi ka pwedeng magsala. Okay? So, how is it, Baligtad. Kasi although ito ay tahir ang kanilang ihi, pero pinagbawalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsala tayo doon sa pamahingaan nila. Bakit? Kasi nakalagay nga ang syaitan. Ang kamilyo ay may ugali ng syaitan. Okay? Nang ibig sabihin, kaya nga nakalagay sa hadith, innahum minal jin o minas syaitan, khulika minas syaitan. Ang ibig sabihin, yung kanyang akhlak, may mga somehow ay mayroong, kumbaga, mayroong influence ng syaitan. Nang ibig sabihin, pinapangambahan na pag nagsala ka doon sa pahingaan ng kamilyo at nandun yung kamilyo, ay tunay na ikaw ay sisipain ng kamilyo. Okay? Nangangagat yung kamilyo, naninipa ang kamilyo. You know? Ibig sabihin, iniiwas ka mula sa tinatawag na kapahamakan. You know? Hindi ibig sabihin doon sa hadith na yun ay madumi sila. Kasi merong specific na hadith na nagpapatunay na ito ay malinis ang ihi ng kamilyo. Okay, so malino yun So sa madaling salita mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ng ihi at saka yung dung, sabihin yung dumi ng mga hayop na consumable, na pwede natin kainin, pinahintulutan sa ating kainin, ito ay malinis. But it doesn't mean na pwede mong kainin, pwede mong inumin. Maliban lamang sa ihi ng kamilyo. But of course, non-consumable animals, automatically, ito ay najis. Okay? Ito ay tinatawag na najis. So, suppose natin actually, recap lang natin. Then, of course, yung semen, alam natin ang semen, tahir o najis? Tahir. Okay. Malinis according sa majority of opinion sa mga ulama. Ibig sabihin, yung semen, ano ba sa Tagalog semen? Tamod. Okay. Ito, nag-discuss pa kami, no? Pagkakaiba ng semen ba? Ano pakakaiba ng semen at saka ng yun? Sperm. Okay. Ang semen ay malawak na termino kaysa doon sa tinatawag na sperm. Okay? Then, preseminal fluid, ito yung tinatawag na sabi natin na madhi. Okay? Madhi. Ang madhi ay
Najis o tahir? Najis. Okay, ang madhi ay najis. Ibig sabihin, ito yung mga fluid na kung saan ay lumalabas prior to the ejaculation. Okay? Halimbawa, ikaw ay alam mo, nag-isip ka ng mga bagay-bagay, tapos merong malagkit na lumalabas na hindi pa ito semen. Okay, sticky siya. Ibig sabihin ay colorless. Ika nga. Ito ay transparent. Ito ay, alam mo ito ay yes, as long as hindi pa siya semen. Kasi ang semen kasi, malalaman mo lamang yan kapag mayroong kaakibat na pagdausdus, pagraragasa. Pagdausdus, yun yung mga pagpupulandit. Bug. Pagbuga. Pagbulalas. Pagbulalas, pagpulandit, pagdausdus, pagraragasa. May kaakibat na force. Na boses. Nag-isip ka lang na may lumabas. Yes. Yes. Yun yung tinatawag na madhi. Yun yung madumi. You know? Madhi ang tawag dyan. Ito yung mga pre-seminal fluid. Ibig sabihin ng ibig sabihin is bago. Okay? Semen. Magkaiba na kasi yun eh. Magkaiba na kasi yung magkaiba. Good. Magkaiba yung texture ng semen saka doon sa tinatawag na madhi. Pwede ka magsiguro na basta. Ha? Ano siguro? Siguro pagka hindi mo ma-determine ano ba ito? Yung madhi ba ito o yung semen talaga? Hindi mo alam. Kasi ang semen kasi, hindi matatawag na semen kung walang ejaculation. Kaya sa yung application box na, di ba? Wala bang semen lang siya. Yung lang siya, yung abig lang siya. Oo. Di ba kailangan ng... Pag dumiretso na siya. Kailangan ng ligo yung start. Yes. Kailangan. Yes. Pag semen ang nabas, ligo, obligado ang gusol. Samantalang ang madhi, hindi obligado ang gusol. Hindi mo ma-determine kung madhi o madhi ba start. Hindi magkano Paano bagay hindi mo ma-determine? I mean, siguro, alam ko na yung punto niya. Halimbawa, natulog ka. Okay, natulog ka. Tapos kasi ang fluid kasi, actually, kukunti lang naman yan eh. Yung madhi. Tapos pag, halimbawa, nagising ka, pag ganyan mo, bakit puro basa? Halos basa. Hindi na madhi yan. Mani na talaga yan. Kasi ang mani, mas marami kasing fluid na lumalabas kaysa doon sa madhi. Ang madhi kasi, lang yan, kunti. Okay? Parang mas pa nga isang patak ng tubig siguro dyan eh. Mas marami eh. Yung paglilinis doon sa mga... Yes, ang pamaraan ng paglinis noon, ang semen ay sapat na. Nakalagay sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha. Diba kinukuskusan ni Aisha yung bakas ng ng semen ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samantalang ang madhi, yung hadith ni Ali bin Abi Talib, na kung saan na siya ay rajulun madha, na siya ay mahilig labasan ng madhi. Okay? Na kung saan sinabihan siya na hugasan lamang niya ang kanyang zakar, ang ibig sabihin ng kanyang pribadong katawan. Okay? Ali bin Abi Talib. Okay? So ito samantalang sa pagligo, ang semen ay obligado ang pagligo at ang madhi ay hindi obligado ang pagligo. You know? Okay. Wadi, ganun din. Ang rulings ng wadi at saka madhi is the same. Okay? Ang rulings, ibig sabihin ay najis at hindi kinakailangan ng gusol. Subalit, nagkakaiba lamang sila sa tinatawag na description. Kasi ang wadi, ito ay lumalabas pagkatapos ng pag-ihi. Okay, without thinking na sa mga bagay-bagay. Minsan ito ay dala ng depression, ito ay dala ng sabihin natin anxiety o anumang mabibigat na mga pasa ng isang tao. So lumalabas yan, yung white fluid na yan lumalabas after ng pag-ihi. You know? Ang tawag dyan is wadi. Okay. Then of course, moisture of the vagina ng babae. Pahir o najis? Pahir. Okay. Moisture Pag sinabing moist, Pwede mo bangin. Uy, hindi ko sinabi yan Wala kang proof na sinabi ko yun.
Ano sinabi ng pero pwede kayo? Ano? Pwede daw. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Ay, nako. Huwag hindi sila dyan. Ha? Sadyain mo na. Ha? Moisture of the vagina. Moisture, yun yung halumigmig na ang ari ng babae. O hindi siya, ito ay iba yung moisture sa Wadya, India na. Moisture, yung tinatawag na, kaya nga, tinan mo, pag ang babae na matatanda, wala nang moisture yun. Kaya nga dry. Dry na sila. Hindi. Pahir. According sa correct opinion ng mga scholar. You know, kasi walang proof na yun ay marumi. Walang proof. Ini vagina is tahir. Ha? Vagina, tahir. Kung naglilinis siya. But of course, as a Muslim, naglilinis sa mga. Obligado tayo maglinis. Iba kasi yung moisture ng foreigner sa Pilipinas. Wow. Hindi ba? Ikaw wag mo ako. Hindi na, malinis. Isang kuha sa foreigner. Siguro 1 week bago mag-linis. Paano pag foreigner na Muslim? Kasi may nagkwento sa akin yung Kwento lang pala yan eh. Isa totoo to. Sabi niya, yung mga foreigner daw, yung lalo na yung mga sabi niya, hindi raw nagpapalit ng panty, kaya pag nilalaban niya, masyadong mabalibag-ibag na. Grabe no. Baka naman isa, pero sa dami namin ng foreigner, isa lang yung nagkwento at isa lang yung tawang kinukwento. Hindi ibig sabihin na pang lahat yun. 15 years siya rin. Kahit pa 15 years, tapos ilang tao yung nakasalamuhan niyo. Kung ikukwento mo sa tinatawag na foreigner, so don't believe that. Okay? Pero mas maganda pa rin Pilipina. Para sa'yo. Ayun. Kasi tayong mga naniniwala sa Muslim, pwede yan. Yung ganyan. Tandaan natin, ang pinag-uusapan natin dito ay ang kalinisan. Hindi ibig sabihin na pagkain. Okay? Ang atin, gina-justify lang natin kung malinis o tinatawag na marumi ang mga bagay-bagay. Kasi nga Islam is details ang Islam. Napaka-detalyado ng Islam. Hindi natin pinag-usapan dito kung pwede bang kainin, pwede bang dilaan, pwede bang that's another thing. Okay? Now, after na malaman mo na malinis yun, nasa iyo kung dilaan mo, kung mukbangin mo, kung nasa iyo yan. Sino? May binata pa. Pag-usapan natin talaga yung 6 talaga dito, ha? Dahil ang pinag-usapan natin dito. May ibulong ko sa'yo. Ang mahalaga, nalaman mo na yun ay malinis. Talas ang isyo. Malinaw? Okay. So yun. Any issue? Pag sinabi ng basis mo, kainin mo. In-emphasize talaga niya, no? Okay. Paano may kasalanan ka doon pag pamanggigan? Kayo talaga. Okay. Ano yan na? Iba yan na book. Na ano na yan? Book of Jimana yung pag-usapan na yan. Okay? So ano tayo? Dito tayo sa tinatawag na tahara o hindi. Kasi yung pagkaka-create niya ng babae, pagkaka-create, napaka-special. Ang dami mong alam, no? Sa totoo yun, lahat ng pleasure principle nandyan. Ano daw? Lahat ng pleasure principle sa ano na yan, sa B na yan, nandyan. Place of? Pleasure. Pleasure. Okay. Ikaw? Sige, ikaw na. Okay. Okay, pagsunod is human vomit. Okay, ibig sabihin yung suka ng tao, malinis ba madumi? Marami. Anong dalil? Anong proof mo? Tandaan natin, ha? Lahat ng bagay, generally speaking, ang rules ng Islam ay malinis. Hindi mo pwedeng ituring na marumi, maliban lamang ka may proof ka. So since na ikaw ay tumaliwas sa tinatawag na general principles, so you have to justify and provide the proof. Ay lalo sa pagka yung suka mo mabaho. Yan ba yung patunay na marumi na siya? Hindi lang yung Ang suka. Anong proof na yun ay marumi? Nasabi mo kasi marumi. Nilabas sa bunga kasi. Kung nilabas sa bunga ka ba, marumi?
Tandaan natin na ang itinuturing na malinis, na marumi, ay pag lumalabas sa bilain, harapan at saka sa likuran. Pero yung lumabas sa ibang bagay, marumi ba o hindi? O, tahir. Kung wala kang proof na yun, ay wala pag sinabing proof, Quran sa Sunnah, or ijma, ay mananatili siyang tahir. Okay? So, although may mga fuqaha nagsabi ito ay najis, pero karaha, pinandidirian lang. Pero hindi siya tinatawag na sabihin natin na najis talaga siya. You know? So, ibig sabihin, ang suka, pag nasukahan ka ngayon pala, nasusumuka ka bigla, nasa masjid ka, kinakailangan mo lumabas para magpalit ng kasi nasukaan. Okay? So, wala na, hindi na kailangan. So, maalim pa, tanggalin mo na lamang yung suka, then after that, ay magsala ka muli, hindi na kailangan palitan. Okay? Pero ang mahalaga, hindi siya marumi. Tandaan natin pag sinasabing marumi, hindi yung according sa paningin natin. According sa rules ng tao ba? Hindi. According sa rules ng Sharia. Okay? Sharia yung pinag-usapan natin dito. Hindi yung rules natin bilang tao. Kasi bilang tao, dumi talaga. Kadiri nga eh. Diba? Sumusuka ka, nakakadiri. Diba? So, sa tao, maaari i-consider yun na marumi sa kanya. Pero sa Sharia, iba. Okay? Pag sinabing Sharia, ito yung batas ng Islam, na pag sinabing marumi, hindi mo pwedeng gamitin sa pagsamba sa Allah. Tulad ng pagdarasal, tulad ng pagtatawa, pagbabasa ng Quran, o mga katulad dito. You know? Okay. The ninth ruling of human blood in animal blood. So, human blood, alam natin, dumi o ano? Najis. Maliban lamang sa dugo ng shahid, ng mga martir. Okay, mga tao namatay sa pagkikibaka sa landas ng Allah. Okay? Kung ang kanilang dugo ay kumapit sa katawan niya at sa damit niya mismo. Kaya nga, ito ay kinakailangan na ilibing sila na hindi na kinakailangan silang paliguan. Pero once na kapag hindi bahagi na yun, at sa ino na ay magiging marumi. Okay? So yun ay special rules. Ika ngayon tinatawag na martyr. And animal blood, alam natin ang animal blood, ito ay najis. Kaya nga bawal sa ating dinuguan. Natalakay natin yung najasa o pigs, karumihan ng baboy. Talapos na natin yan, malinaw yan. Gayon din yung najasa ng mga aso, malinaw din yan, na ito ay marumi. Beasts and birds of prey, ibig sabihin ito yung mga mababangis na mga hayop. Okay? So, yung mababangis na mga hayop, gaya halimbawa ng tigre, ng leon, ng fox, ng agila, ng vulture. Sila ba ay najis o tahir? Ang hayop na sabihin natin na hindi na mga babangis, gaya ng tigre, gaya ng leon. Najis? Kasi hindi nakakain sa It doesn't mean hindi na. Bakit ang pusa? Hindi man nakakain ng pusa. Pusa, sama-sama sa... najis. Kasi hindi siya nakikisama sa mga tao. Okay? Birds of prey. Ibig sabihin yun yung mga mandaragit. Ito yung mga vulture. Ito yung mga agila. Tahir o hindi? Okay. Ang kanilang tinatawag na may mga specific na mga details dyan. Sila ay hindi pwedeng kainin sapagkat sila ay haram, carnivorous. Okay? Pero pagdating sa kanilang, sabihin natin ng kanilang ng kanilang skin at kanilang laway, ay tahir. Okay? Maliban lamang dito sa najasa, sa pigs at saka sa dogs. Tayo ng mga Hindi, tahir din. Tahir din sila. Basta carnivorous. Pero hindi pwedeng kainin saka hindi pwedeng Okay, batay sa correct opinion kasi natalakay natin yan ikhilaf ng mga fuqaha. But kasi there is no proof. Okay. Ala jumhur. Okay, sila ay sabihin natin ito ay tahir pero hindi ibig sabihin na pwedeng tangkilikin.
Kaya nga alam mo, pag may tigre, pwede mo siyang yung mga lawa, walang problema. Oh, yes, go ahead. So, paano po yung mga animals na herbivores? Herbivores yung kumakain ng ng plants. Plants lang. Okay. So gaya halimbawa hindi ng mga ibon. Yung rabbit. Walang problema. Ang sa atin, pwede natin kainin yung mga hayop basically na hindi kumakain ng karne o kanilang kapwa hayop. Pwede. Ninaw? Especially yung mga livestock or cattle, pwede natin kainin. At higit lalo yung mga hayop na kung saan ay hindi marumi. Na hindi marumi yung pagkakalikha sa kanya. Pwede natin kayo. Kaya yung rabbit, pwede mong kainin. Pwede mong kainin yung rabbit. Pwede mong kainin yung usa. Pwede mong kainin yung usa. Okay? Yung kangaroo, pwede mong kainin, hindi. Kangaroo. Pwede mong kainin, siyempre. Kasi wala namang magbabawal. Hindi naman siya carnivorous, yung kangaroo. Kasi lang patay ka ng mga taga-diin. Hindi kasi siya na kinakain ng tao. Pero po, kung pagdating sa rules, kung pwedeng kainin, pwede siyang kainin. Okay? Kaya yung ada kasi ng tao, hindi nakakain ba? But of course, sa Sharia, pwede mo siyang kainin kasi hindi naman siya kumakain ng madumi. Hindi siya kumakain ng karne. Yung pati buhaya nga, may mga fuka nagsabi na ito ay pwedeng kainin. Si Lolong at saka si Lalay. Mga Australian, kinakain mo ng mga Australian yun? Kinakatay nila? Ginagawa na ng tapa? Di ba? Kasi marami kasi country of kangaroos is ang Australia. You know? Hyena, pwedeng kainin ng hyena. Nagalagay sa hadith yan. Yung problema, delikadong halaga ng hyena. Baka ikaw ang kagatin. Yes, Carl. Good question kasi baka maano si brother. Kasi bakit? Basically, lahat ng mga karne, mga hayop na carnivorous, basically ang rulings ay haram. Maliban ay may mga exemption. May mga tinatawag na exemption. Ibig sabihin, exemption, tandaan natin ng rules, no? In every rules, there is an exemption. So ang exemption na ito, kailangan mayroong proof. At may proof sa hadith na kung saan pinahintulutan ng Propeta Muhammad sallam na pwedeng kainin ng hyena. Yes, hyena, pwedeng kainin. Bakit pwedeng kainin ni carnivorous? Yun nga. Ang rules ng tinatawag na carnivorous, bawal siyang kainin. Haram. Okay? General rules. So, may mangilan-ngilan na exemption. Okay? Exemption. Mangilan-ngilan. At ang exemption na yun, kinakailangan provided na may proof. Diba? May proof. Pag sabi okay, kapag inilabas natin ang isang bagay mula sa pangkalahatan, sabi mo na maliban sa, kailangan may magpakita ka ng proof. Okay. So, kagaya halimbawa, bago sagutin niya, kagaya halimbawa ng hyena. Ang hyena, although, kabilang siya sa natawag na carnivore, pero nilabas siya ng Sharia, okay, doon sa general rules. Okay? Na kung kaya pwede. Now, the wisdom is, unang-una, ang wisdom ay, may mga bagay na hindi binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung wisdom. Okay? Kung yung specific na wisdom, kung bakit at anong dahilan. Okay? Pangalawa, yung hyena kasi noong unang panahon, kinakain talaga ng tao yan. Bago pa naging, nagiging wild sila. Okay? Nagiging wild. Kaya nga, kung pag-aralan mo yung history ng tinatawag na hyena, okay, bago pa sila nag-migrant doon sa sa Africa, Middle East na yan nakatira. Yes. Dito sa Middle East, specifically yung Sham, ito, halimbawa Saudi Arabia, yung tinatawag na Syria, yung Palestine, disyerto, diyan talaga namuhay yung mga hyena. So dahil sa hinahantin sila ng mga Arab para kainin, okay, kaya ngayon, para hindi maubusan ng kanilang, nag-migrate sila papuntang Africa. Yun yung history ng hyena. Okay, pero kinakain talaga, naging customary ng tao, ng mga Arab, kinakain talaga yan. You know? Tulad ng blob, tulad ng tinatawag na lizard.
yung desert lizard o dove, o di ba? Although carnivore siya. Kumakain siya ng carnivore, same time herbivore siya. Okay? Kumakain siya ng tinatawag na Willing to say omnivore siya. Omnivore ba ang tawag diyan? O pag yes, okay. Actually itong hyena, kung napanood ko sa wild sa tinatawag na Discovery Channel, kumakain sila ng mga prutas. Kumakain din sila ng mga prutas, hindi kagaya ng leon. Okay ng tigre. Ang tigre talaga purely carnivores talaga sila. You know? Na kung kaya, ito yung history nun. At ito ay in-exempt ng Sharia mula doon sa general rules sa pagbabawal. You know? Kaya pwede. Ay hindi mo pwedeng i-apply yung ibang mga hayop na carnivores at i-analogy mo, gamitin mo yung kiyas o gamitin mo yung tinatawag ng comparison at i-adapt mo yung tinatawag na pwede kasi nga dahil dito na hindi pwede, magkaiba yan. Okay? So yun yun mga kapatid, yun yung sabihin natin na rules sa bagay na yun. Lino ba yun? Okay. Yung cats, tahir o ano? Tahir. Ano justification bakit naging tahir? Kasi nga nakikisalamuha at umaaligid-aligid sa mga tao ang tinatawag na pusa. Tahir, ibig sabihin na pwedeng kainin, ha? Ibig sabihin, malinis siya yung kanyang laway. Okay? Baka naman yung mga, akala ko noon, yung siupaw ay, dahil sa pusa yan Ha? Kinakain ng mga Chinese. Pati nga sa Baguio, kinakain ng mga igurot yung pusa. Ha? Hindi. Ikaw? Anong lasa? Wala siyang lasa. Wala siyang baka ikaw walang panlasa. Then, of course, yung donkeys and mules. Di ba? Mga donkey at saka mule. Ano yung donkey? Donkey, yung asno at saka yung mga mula. Okay. So, anong pagkaiba ng donkey at saka mules? Ang donkey ay mas maliit sa tinatawag na kabayo. Hindi, ang mules, ito yung hybrid ng donkey at saka ng horse. Pag nag-asawa o kaya nagjirjiran, itong si donkey at saka itong si kabayo, ang kanyang anak ay mules. Pero sabihin natin, ang mules ay hindi siya nag-spread. Okay? Hindi siya lumalaganap sapagkat hindi siya nanganganak. Yung mules. Okay? Kaya, pag magkaiba talaga ang mundo, nag-asawa, iba talagang resulta. Gaya ng gene at saka tao. Pag ang gene at saka tao nagkaroon ng intersexual intercourse, okay, ay mag-iiba na talaga yung resulta. Mag-iiba yung bunga. Kasi magkaiba sila ng mundo. Of course, yung jalala, nakuha na rin yung jalala. Ano ang jalala? Ito yung mga hayop na kung saan ay kumakain ng marurumi. Hayop na malilinis, subalit kumakain siya ng marurumi. Okay? So, kagaya halimbawa ng manok, o kaya ng pato, anumang katulad nito. So, kapag ang jalala, ilang days ito pinililinis bago pwedeng katayin? Nakakaiba yan. Depende sa ng mga fukaha. Tatlo sa manok? O ano mang katulad nito? Tatlo. Okay, 7 sa tupa at saka sa kambing, ano pa? Then pagdating sa malalaki gaya ng baka at saka ng kamilyo, ilan? Wala na ka muna start. 10 days. Okay? So nagkakaiba yan sa bilang ng mga fukaha. Pero walang specific din sa binigay ang tinatawag na binigay ang Sharia hanggang sa lang namang nila ng mga ulama ay hanggang sa ito ay mawala ang bakas ng mailabas ng hayop ang kinakain niyang dumi. Kinakain. Ang pinakahuling nakuha natin mga kapatid sa panampalatay Islam, walang iba kundi yung defining the dead animals o tinatawag na maita. Okay?
Okay, kabilang sa naging ano ng Maita, nakuha natin, yes, ang kahulugan ng Maita, nakuha na rin natin. Okay. At may mga uri ng Maita, nakuha natin yung mga uri ng Maita, banggitin yon. Uri may naman, ibig sabihin yung Maita, ito yung patay na hayop. Basically, ang kahulugan is patay na hayop. Okay? General rules, lahat ng patay na hayop, pag sinabing patay na hayop na hindi namatay o hindi kinatay according sa tinatawag ng Sharia, iyon ay najis, yan ay marumi. Okay? Oh, alimbawa, na mayroong kahulugan na ng Maita, what if kapag kinatay mo, subalit hindi ayon sa batas ng Sharia, dumaan lang sa katay, ginatay mo at hindi mo binanggit ang pangalan ng Bismillah, so may tuturing bang Maita? Hindi. May tuturing na Maita? Hindi. Ha? Ikaw, galing sa Hajj, para kang tulala. May tuturing bang Maita? Halimbawa, kinan niya, talagang kinatay niya, pero hindi lang niya binanggit ang Bismillah. Walang Bismillah. May salam. Pero hindi mo binanggit ang Bismillah, may tuturing mang Maita. Hindi, Maita. Bangkay. Basically, bangkay. So, hindi matatawag na Maita, matatawag. Sinong dito sabing Maita ito? Hindi. Sinong sabing Maita? Maita means patay na. Oh, I mean, bangkay. Consider na bangkay. Akin Maita kasi hindi siya nagsabi ng Okay, good. Good. I say that is good point. Pero, tandaan natin, merong dalawang kahulugan. Yung literal meaning at saka technical meaning o according sa Sharia meaning. Okay. According sa Sharia meaning, may tuturing siyang Maita. Kasi ngayon, hindi niya binanggit ang pangalan ng Allah. Pero sa literal meaning, hindi siya may tuturing na Maita. May tanong pa ako, paano ba hinatay mo na, patay na, tapos nakalimutan mag-Bismillah, tapos naalala mo, tsaka ka lang mag-isabi ng Bismillah. Hindi pa rin pwede. Once nakapagpatay na. Okay? Hindi pa rin tinatawag na sabihin natin pwede. Kasi nga hindi binanggit ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. But of course, may kalamang, may mga ano yan, tawag dyan, may mga detalyadong paliwanag yan. What if kapag ang gumawa nito is Ahlul Kitab? Alam natin ang Ahlul Kitab, hindi naman sila nagbibismillah. Right? Okay, good question, good point yan. Okay? Ang Ahlul Kitab, pag sinabing tinatawag na Ahlul Kitab, ito yung mga people of the book, Jews and Christian, regardless of, kumbaga, panahon, you know? Regardless of time, either noon pa man o hanggang ngayon, o kaya sa mga susunod na henerasyon. You know? So, ipinahintulutan sa atin, sa batas ng Sharia, na pwedeng kainin ang kanilang kinatay. Solong na kinatay, hindi yung double dead, hindi yung ginanon, binalian, hindi yung hinampas, hindi yung kinuryente, hindi yung sinakal, hindi yung tinorture. Okay. Ang mahalaga ito ay kinatay. You know? So pag sanabing kinatay, dalawang bagay ang kinatay. Ipinagbabawal sa atin kapag kinatay bilang pag-alay sa kanilang Diyos-Diyusan, bawal yon. Halimbawa, kinatay siya bilang pag-alay sa kanilang Diyos-Diyusan. Yan ang haram, bawal kainin. Halimbawa, tulad mga fiesta. No, tulad ng mga santo, ganito, mga festival. Bawal yun kasi kasi nga yung kanilang handa, although yung kanilang kate nila ay para alang-alang sa mga doon sa mga santo, alang-alang doon sa kanilang mga tinatawag na Diyos-Diyusan. Kasi sa fiesta, hindi naman na alang yun sa atin sa fiesta eh. Hindi nagkakanda na sila sa kaya yung Pasko. Pasko na lang traditional na traditional. Hindi siya yung mga Christian yung mga typical na Christian, hindi sila ito doon sa kumbaga parang nakikita
nakikipaghagi. Oo, nakikipaghagi lang kami ng paghahanda ng ito. Ano yung Ustad? Okay. Yun nga. Although, khilaf ng mga ulama yan, yung bagay na yan. Kaya nga, yung hadith na kung saan, hadith ni Aisha sa kanya Ali bin Abi Talib, na mayroong mga grupo na mga new Muslim, no, mga bagong Muslim, at yung mga bagong Muslim na ito, ang kanilang dating relihiyon ay Majusi. Mga Madyan, sumasamba sa apoy. Alam natin yung mga Madyan, mga Zoroastrians, mga Zoroastrianism. Tapos, mga balik Islam sila, tapos lumapit sila kay Aisha at kay Ali bin Abi Talib. Sabi nila, kami ay mga bagong Muslim, we used to, alam mo yon, interchange the gift ba? Nagpapakain kami at saka nagbibigayan kami ng regalo during our Nairuz. Ang Nairuz, celebration ng mga Madyan during the New Year. Okay? Sa kanilang New Year celebration. Sabi ni Aisha sa kanya Ali bin Abi Talib, kulu min asjarihim wala ta'kulu min luhumihim. Tangkilikin ninyo yung ibinibigay nila mula sa kanila sa inyo na mga galing sa punong kahoy, mga prutas ba, mga gulay at iba pa, huwag nilang tangkilikin ang kanilang karne. Okay, ang kanilang tinatawag na karne, ibig sabihin yung kanilang mga hayop na kinatay. Okay, bakit yun ginawa? Bakit specifically binanggit yung bagay na yun? Kasi una-una mga dear Madyan. Ang mga Madyan, hindi sila kabila sa Ahlul Kitab o people of the book na ang Jews and Christian, meron tayong pribilehiyo na tangkilikin yung kanilang kinatay. Di ba? Samantalang dear Madyan, ang Madyan people ay hindi kabila sa Ahlul Kitab. Gaya ng Buddhism, gaya ng Taoism, okay? Hinduism, Ano yung mga bansa na mayroong mga gano'n? Persia. Iran. Ang Buddhism yan ay sa mga ayon, Thailand. Okay, China. Bawal mong kainin yung kanilang karne kasi alam na, not unless pag malino talagang Buddhism sila. Taoism. Yan sa Taiwan o kaya mga sabi natin mga Hinduism sa India. Paano pag yung mga pagkain na galing sa birthday? Ito na nga, dadako tayo dyan, papunta tayo dyan. So yun. So ibig sabihin, dear Madyan. Okay? So kaya nga, kasi among kabilang doon sa mga non-Muslim, na pwede sa atin tangkilin ko ng kanilang karne ay Ahlul Kitab lamang. Ibig sabihin, Jews and Christian. You know? Kasi bakit? Ang Jews and Christian, typically, ay sila kasi unang-una, makalangit kasi ang kanilang yung original na relihiyon eh. You know? Samawiya, ibig sabihin ay, at least paano, may pinanggalingan, yung pinaka-original kanilang relihiyon, ay walang iba, kundi ay mula sa mga propeta. You know? Which is naging lamang, dahil naligaw lamang sila, at nagano ng ibang fraction, kumbaga. You know? Kaya naman, bukod dito ay, kaya nga, tulad dyan, birthday o anuman, at sabi ng mga ulama, although may mga mahigpit na mga scholar dito, at may mga medyo moderate na mga scholar naman sa opinion na ito, depende sa kanilang interpretation siyempre. Doon sa mga ulama, nagpapahintulo sa bagay na ito, walang problema na katangkilikin yung karne na kinain ng kanilang, sabihin natin, ng mga kinatay ng mga Ahlul Kitab, solong na hindi mo nakita yung pamamaraan ng pagkatay. Malinaw? Hindi mo po, ibig sabihin, hindi mo nakita ba yung pamaraan ng kanilang pagkatay. Malinaw? Kasi, may mga Ahlul Kitab na hindi ganun yung pagkatay. Di ba? Oo, may mga, di ba, tinataga o kung ano-ano pa yung ginagawa nila sa mga hayop bago nila bago nila tinatawag na yan ang una. Pwede natin, haso lang na hindi mo nakita. Pangalawa, pinagbawalin sa yung tanungin mo sila kung paano kinatay. Alam mo, punta ka ng McDo, pupunta ka ng Jollibee, paano kinatay yung chicken ninyo? Bawal yung pagtatanong. Okay? Huwag mo kasi yan ay una-una, binigyan ka ng wasbatan ng pribilehiyo at pinadali sa iyo ang bagay. Bakit mo piyapahirapan? Tapat na ang bismillah. Kasi ang Propeta Sallam, merong sabi ya Rasulullah, hindi namin alam paano pagkatay ng Bismillah. Sabihin mo lang ang bismillah, kalas. Tapos sa ganyan ay mula sa Ahlul Kitab, galing sa pagkain ng Ahlul Kitab, ya Rasulullah, mayroong binigyan kami ng karne o ng laman ng karne ng hayop na kung saan nila alam paano kinatay. Galing ito sa tinatawag na Christian, pinasamillah.
Okay, sabihin na, banggitin mo ang pangalan ng Allah, tapos. Huwag ka nang paano mo kinatay, ano bang pamara, ito ba ay binigdinin nyo ba, ano ba? Bawal yun, ha? Bawal, o sinakan nyo, bawal ang pagtatanong, kasi ang pagtatanong sa bagay na yan, magiging katulad ka ng mga Hudyo. Okay? Then, pwede yon mga kapatid. So, since na yung mga bagay na, pangatlo, pwede sa yan, maaga nyo, halimbawa celebration nila, hanggat hindi mo alam at hindi ka tiyak na yung ginawa niyan tinatawag na yung in-offer sa yung pagkain ay mula doon sa kanilang sinasamba. Okay? Mula sa sinasamba. Ito, gaya halimbawa ng birthday, kagaya halimbawa ng sabihin natin ng Christmas o ano man. Kaya nga, pero although may mga ulama na mahigpit pagdating sa Christmas, kasi yung diwa ng Christmas, alam natin yung dahil sa kapanganakan ni Jesus, may halong syirkiya ba? Ibig tinatawag na syirkiya. Kaya sabi ng mga ulama na mahigpit na ito ay nagsisilbing tinatawag na pag-alay pa rin, okay, bilang simbolo ng kanilang tinatawag na pag-alay doon sa kanilang Diyos-Diyusan. Ano ba yung sa propeta na kumain siya sa initan siya na kumain siya mga hinandalo ko? Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tinatawag na Khaybar, during the Battle of Khaybar, bago nagkaroon ng giyera ang Khaybar eh. Ay actually, bago after the giyera pala, after ng tinatawag na giyera ng Khaybar, marami ang Hudyo napaslang. Mga Hudyo. Kaya nga yung kuta noon ng Khaybar, di ba pinaalis sila ng Madina? Dahil nga doon sa pagmamalabis sa mga Hudyo, dahil sa pagsira ng kasunduan ng Propeta Sallam sa kanila, di ba? Kaya pinalayas sila ng Propeta Sallam, kaya ang ginawa nila sa Madina, ang ginawa nila nag-migrate sila sa Khaybar. Ang Khaybar to Madina, ilang kilometers lang. It is between Tabuk and Madina. Doon sa nagkaroon ng kuta. Until now, yung kuta ng mga Hudyo ngayon sa Khaybar, preserve. Pag pupunta ka doon sa Khaybar, andun yung kuta ng mga Hudyo noon. Kaya, nung nagkaroon ng labanan ng tinatawag na natalo ang mga Hudyo. So dahil dito, marami ang, kumbaga, na-captured. Mayroong isang babae doon na ang ginawa ng babae ay gusto niyang handugan, pero gusto niyang itrap ang propesa pati mga sahaba, gusto mahiganti. Kasi namatay ang kanyang kapatid, namatay ang kanyang tatay, namatay ang kanyang tiyuhin. Okay? Ang ginawa ng babae na ito ay nagkatay siya ngayon ng tupa. Niluto niya. Pero hindi alam ng ng propeta at ng kanyang mga sahaba sa umpisa na may lason yun, nilagyan ng lason. Okay? So, kinatay niya yun, niluto, nilagyan ng lason, in-offer kay Propeta Sallam. At alam ng Propeta Sallam na siya ay galing ito sa Hudyo. Kasi sinabi nung mga nagdala na galing sa babaeng Hudyo. Okay? So, dahil dito mga kapatid, nung kainin na ng Propeta Sallam at ng mga sahaba, okay? Ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pangalaga kay Propeta Sallam, pinagsalita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang karne na merong itong lason. Subalit dito na ang karne. Hindi pa lang lumagpas sa lalamunan. Nagsalita ang karne. Yan, there's no impossible to Allah bilang pangalaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang ginawa ng Rasul sallam ay niluwa at agad-agad niya sinabihan yung mga sahaba na iluwa sapagkat may lason. Subalit isa o dalawa sa mga sahaba ang natuluyan na nalunok, nakain talaga yung bahagi ng karne na may lason. At after that, inorderan sila ng Propeta sallam na mag-blood cupping. Kaya nga sa mga kapakinabangan ng blood cupping ay pantanggal ng lason. Yung hijama. Okay, kaya dahil dito, okay, kaya later, after ng ilang mga minuto, namatay yung dalawang sahaba dahil nga napuruan sila doon. Okay? Subalit kaya nga, ako rin sa mga historian, isa sa mga dahilan kung bakit naging mahina ang Propeta Sallam at yung dahilan pagkamatay niya, later on, after matapos ang kanyang mission, dahil doon sa epekto ng lason sa kanyang katawan. Yes. Although naiwan, yung bisa ng lason, although nailuwan na yung karne. You know? Pero alam mo most interesting dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Yung kwento ng yung babae na yun ay nag-Muslim. Nag-Muslim yung babae. Pero after na nag-Muslim siya, hinatulan siya ng beheading. Kasi yun ang rules sa tinatawag na Sharia. At tinanggapin ng babae. Kasi bakit? Okay? Hindi ibig sabihin na nag-Muslim ka, ay ligtas ka na doon sa tinatawag na kasi sinadya mo yung pagpatay sa dalawang tao. At yun na, sa atin nga, di ba? Pag Muslim, kahit pa Muslim ka mo Muslim,
Muslim sa kapwa Muslim, kapag nagkasala, kapag natay mo yung tinatawag na ano, patay ka. You know? So yun talaga ang tinatawag na rules, mga kapatid. Kaya dahil dito, at tinanggapin ng babae, mga kapatid, bilang pagkalugod sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya hinatulan. Ang propeta Muhammad sallam ng tinatawag na ng bihiding. Okay. So dahil nga doon sa ano? Sir, ito natin yung sinabi ng sa pista. Hindi ba yung handog para sa kanilang santo, pero yung essence nga, yung essence nga, dahil doon, so may mga ulama na mahigpit na pagdating sa mga fiesta, kasi malino yung diwa. Ayun. Malino kasi yung diwa ng diwa ng kalakaran. Yan ay yung shirk. Bilang sa kami, mas magiging. Sige, go ahead. Yes, doon. Ngayon, magkano kaibigan ka na nandun. Hindi mo alam na dala yung pagkain, nasa kabilang bayan ka. Kasi sa'yo, sumalan sa sa'yo, tapos pinipin niya, hindi niya sinabi, binigay lang sa'yo. Walang problema. Kasi hindi mo naman alam, at huwag mo nang alamin. Kainin mo na diretso. Basta alam mo, basta alam mo na yung in-offer siya ng pagkain na pwede natin kainin sa Islam. Halimbawa, hindi baboy. Pero pag malinaw na yun ay haram talaga na pagkain mismo, na yung in-offer sa'yo, halimbawa, tulad ng baboy, tulad ng bawal mong kainin yun. Kahit pa baboy, pero pag hindi mo alam na yun ay baboy, okay, at nagpakasasa ka, okay, sarap pala, wala kang kasalanan doon. So lang na hindi mo alam. Okay. Halimbawa, pumunta ka ng karinderya, kumain ka, hindi mo pala akala mo ngayon ay karne ng tupa. Later, sabi, baboy yung kinain mo. Ganun ba? Masarap pala. So, wala kang kasalanan. Tandaan natin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah, ay patawarin mo kami sa mga kasalanan na hindi namin alam. Okay, hindi namin batid. Nagawa na hindi namin ito batid. Okay? Malino mga kapatid? Okay. So, dadako tayo sa tinatawag na bilang pagpapatuloy. Okay. So, yung nabanggit natin yung mga uri ng maita o patay na hayop, mga kapatid, no? Speaking of, types of maita, uri ng maita, mga kapatid. Ito yung maita tahira at saka maita najisa, no? Najisa. Okay. Tahir, alam natin yung mga hayop na bagamat namatay nang walang zaka o kaya pagkatay ako rin sa Islam, ay itinuturing na tahir ang kanilang katawan. Halimbawa, bangkay ng tao, isda o balang. Tahir, halimbawa, bangkay ng tao. Ito ay tinatawag na tahira. Hindi man pwedeng sabihin na bangkay ng tao ay marumi. Okay? Regardless of religion. Then, may tanajisa, yung mga hayop na nang mamatay ng walang tamang pagkatay, ay tinuturing na marumi ang buong katawan. Halimbawa, kambing, baka o manok na namatay sa pagkabagok, nasakal bago pa makatay sa paraang Sharia. Okay? Yan ang una. Yan ang unang uri, which is batay sa kalinisan at karumihan. Ayon sa paraan ng kamatayan, tulad na nabanggit natin, mga kapatid, yung mga unang uri, ito kasi yung unang, categorically speaking, ito yung tinatawag na unang uri, batay sa kalinisan at karumihan. Pangalawang uri, ito yung ayon sa may kinalaman sa gawa ng tao at walang kinalaman sa gawa ng tao. You know? Ibig sabihin ay involvement of
human action. You know? Kapag may kinalaman na sa tinatawag na gawa ng tao, mga kapatid, yung mga hayop na namatay na walang anumang ugnayan sa kilos ng tao. Tulad ng namatay dahil sa katandaan, namatay dahil sa tinatawag na sakit, o nahulog ng kusa, ito ang tinatawag na hatf anfihi, natural na kamatayan, o natural death. So, natural death, ito ay sabihin natin ay marumi. Okay? Najis. Namatay ng kusa dahil sa sakit, dahil sa tinatawag na actually, naalala ko yung natural death na yan. Sa kaso namin, halimbawa, pag sa may mga namatay, na mga OFW, namatay sa sakit, ang nilalagay ng kategorya na termino ng hospital ay natural death. Natural death. Okay? Nasamantalang, sa ating pag sinabing natural death, which is sa kategory naman ng medicine sa halimbawa sa Pilipinas, iba ang kanilang interpretation. Natural death, kapag namatay halimbawa sa halimbawa, namatay sa bangungot, mga ganon, okay, namatay dahil sa sobrang katandaan, yun ang natural death. Pero pag dahil halimbawa may involve yung tinatawag na sakit, hindi natural death yun sa atin. Yung interpretation ng sa Pilipinas, mga doktor. Dito, okay, yes. Dito natural death lang ilalagay doon sa takrir, TB, medical report. Kaya nagulat kami. Nagulat kami nung nagulat kami lahat. So pinaliwanag ng mga lawyer na iba yung dito, iba yung kategorya, interpretation dito. Ng mga kasi syempre yung kanilang kategorya, yung kanilang termino inaayon sa batas dito, hindi inaayon sa batas na natin. So yung pangalawang uri, mga kapatid, ito yung mga hayop na may namatay dahil sa kilos ng tao. Ibig sabihin, involve yung tinatawag na kilos ng tao. Ngunit hindi sa paraang itinuturing na legal na pagkatay. Halimbawa, pinatay sa pamagitan ng saksak sa tiyan, pagkuryente o pagkadurog na hindi naayon sa mga kondisyon ng tamang pagkatay sa Islam. Okay? So, walang duda, yung patunay sa pinaliwanag yan mismo ng tinatawag na Quran, sa surat, anong batayan yan? Suratul Ma'idah, chapter 5, verse 4. No, ito yung, kumbaga ay, chapter 5, verse 4. Yun ang proof, no? Na mga sabihin natin na namatay. Na mga najis. Okay. Ano bang sabi ng kasabi ng Quran? Hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mataraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dhakkaytum. Ipinagbawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa inyo ang pagkain ng mayta, na ito ay hayop na namatay na hindi nakatay sa tamang pamamaraan, at ipinagbawal din sa inyo na kainin ang dugong pinatulo mula sa kinatay na hayop. Okay, yung dam al-masfuh. At gayon din ang laman ng baboy at ang anumang kinatay bilang pag-aalay sa iba bukod sa Allah. Sabihin, yung kinatay, na iaalay ito bukod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At gayon din sa mga hayop na binigti hanggang sa ito ay namatay, ito yung tinatawag na munkhanika. Okay? So may mga termino tayo na al-munkhanika. Al-mawqudha. Al-mutaraddiyah. An-natihah. Then, wama akala
As-sab'. Okay, yung mga specific na nabanggit sa tinatawag na aya na yun, mga kapatid, ito yung mga bawal, pinagbawal sa atin. Al-munhanika, yung hayop na namatay dahil sa pagkasakal. Munhanika, the word khanak, okay? Gaya ng nabigti o nasakal ng lubid o ibang bagay. Yung pangalawa, al-mawquza, hayop na namatay sa pagkakapalo o pagpalo. Okay, tulad ng nasuntok, napalo ng mabigat o pinukpok hanggang sa mamatay. Ang tawag is mawquza. Yung hayop naman na al-mutaraddiya, ito yung hayop na namatay sa pagkahulog mula sa mataas na lugar, gaya ng bangin, bubong o balon. Okay, mutaraddiya. At yung an-natiha, hayop na napatay sa pagkakabangga o pagkakataga ng sungay ng kapwa hayop. Sinuwag ba? Okay. Ang tawag siya natiha. Ang panghuli, wa ma'akala sab'u, hayop naman ito na nilapa ng mabangis na hayop. Anong nilapa? Kinabkab. Okay? Tulad ng leon, lubo, aso o iba pang mandaragit. Pero ganito siya, nangyari yan. Yung manok, nilagat ng aso. Okay. And then after that, nalibuhay pa yung manok. Hindi pa talaga patay, pero tinatayo. No, pag ito ay naabutan mo may buhay pa, then katayin mo siya para maging halal. Ano no? Wala, kasi kaya nga't may dugo, di ba? Pag na ano yung dugo, na ano siya. Tawag dyan is, yes, pwedeng kainin. Tanggalin mo yung kinain, ano niya, yung, kumbaga yung portion na naapektuhan ng kagat, mawawala yun. Okay? Maliban na lamang kung ito ay nahuli at napatay sa pamagitan ng wastong zaka habang buhay pa. No, gaya ng pagtatapos sa huling hininga nito, habang hindi pa ganap na patay. So kapag yun nga, tulad mga nangyan, binangga, nabangga, nahulog, tapos, uy, nahulog. Uy, buhay pa? Patayin mo na. Wala ba yung practice, example din sabi niya, nakagad, di ba? Hindi naman natin alam kung ano yung impact nun, di ba? Nawawala ba yung rabies pag ginusulim? Actually, ang rabies kasi ng mga kapatid, kumakalat yan sa dugo. Once na kapag ginatay mo, yung bulwak ng tanatono, yun ay doon sa damon masro. Ano siya, nalilinis siya. Doon na yung... Wala na yun. Maraming mga brother na experience ito. Halimbawa, sa gaya ng Tarlac, mga brothers sa Tarlac, ang kinikwento nila sa akin nung nag-lecture ako doon, ay may mga yung chicken, no? Yung manok. Tapos yun nga, may mga yung mga kapitbahay nila may malaalagang aso. So ang ginagawa nila minsan nag-rebelde itong aso, kinahagat nila ngayon yung kanilang mga manok na halaga. So ang ginagawa nila, buhay pa, pinuntanagan nila, kinatay nila. After that, niluto nila. Ngayon, buhay pa naman sila. Nadadala man yun ng dugo. Okay. Kasi kaya, at the same time ko, pag naano yung dugo, di ba madadala sa dugo, at the same time, inaalis yung portion ng kinagat. Hindi naman niya totally kumakalat sa buong Yes, go ahead. Bawal kainin sapagkat ang unggoy ay may pangil, carnivores, Okay, ikalawang issue, maita na marumi. Pag-usapan natin ng maita na marumi. Unang sangay, ang laman ng maita. Ang laman ng maita ay marumi sa pagkalahatan. O yung maita, pag sinabing laman ng maita, lahat ng tinatawag na laman ito ay marumi, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Okay? Then of course, ayun ay pinatunayan mismo ng aklat ng Al-Quran, chapter 6, verse 145. Lamay ng maita. Pwedeng bro? Pakiano to? Anong oras ang sala? 24. Sige, tapos natin to.
Okay. Sinabi ng Allah sa surah Al-An'am chapter 6 verse 145, "Qul la ajidu ma fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imi yat'amuhu illa ayakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijis." So sa aya na ito ay tuwirang nagbanggit na ang maita, patay na hayop ay rijis, at ang salitang rijis ay nangangahulugan na najis ayon sa wikang Arabic at sa pag-unawa ng mga mufassirin. Kaya't ang maita ay tinuturing na najis at kabilang dito ang kanyang laman at buong katawan. Okay? Tama, okay na yan bro. Ayun lang. Tapusin mo lang yan siya. Okay. Chapter 6 verse 145. Ninaw? Kaya nga, at naipaliwanag natin last week yung lahmal, bakit binanggit specifically sa ayong lahmal khinzir? Yung karne ng hayop. Bakit? Bakit? Karne ng baboy? Bakit binanggit mismo yung karne ng baboy? Bakit karne lang ang binanggit? Okay. Kasi sa Arabic, pag sinabing laham, sa Arabic, pag sinabing laham, ay hindi lamang yung karne, bagkus lahat ng laman. Okay? Lahat ng tinatawag na buong katawan. Sa madaling salita ay whole body. Yan ang una. Pangalawa, yan ang sa wikang Arab. Pag sinabing laham, ibig sabihin ay whole body. Then, pangalawa dito, binanggit na laham kasi nga, siyempre, ang unang tinatawag na tinatangkilik ng tao sa isang hayop ay ang karne. Ano? Kaya binanggit yung tinatawag na ghalib. Okay? Sa bagay na ito. So, yun yung mga kapal sa panampalatayang Islam. Of course, ito ay ijma. Ito ay konsensus sa mga ulama regarding sa tinatawag na laman ng maita. You know? Okay. So, sa madaling salita, ang laman ng maita, malinaw na ito ay marumi. You know? Okay. So, any question? Kasi magsasala na? Walang tinatawag na ano? Naganda na, di ba? Ay, yung unang adan. So, walang tanong? Pastor, magtanong ka. May... Pag sinabing kainin mo na. Ang gulat ka, yakalik ka mo. Pwede. Ayaw mo siya magsabi. Walang siyang dalil. Pwede yun. May hadith yan. Okay, Allah wala sa sulat. Alhamdulillah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oy, attendance. Mga wala pang attendance. Mamaya ulit ka. Nasaan yung kutsi yung dalawa? Ano kumain na ito? Hindi pa naman ito mo. Ibigin mo yung sa akin, Ustad. Tagabuhat ka naman ngayon. Sino kayo, Ustad? Oo. Wala ako. May pasay. Late na ako. Kaya nga, inaano kami ang pira. Yan nga, ang dami